ganito, ganon, ganon. Ano bali, basta ganito yan para sa lahat. In prison for my country. Yan ang magiging. I am not a Filipino for nothing. Baski ganito lang kami kapobre, o tawag do not with our dignity. Ako, galit ako sa gobyerno. As a Filipino, nasasaktan ako. Filipino ako. Ito lang ang bayan ko. Wala akong mga kapatid na Pilipino, kundi kayo. Sarana. I will do it even if makaposta ko, even if I lose my life, my honor, and even the presidency. Gagawain ko yun. Yun ang ako. Maraming salamat po. May I address myself to the nation, to the Filipino people, and to the Pangasinan. Magandang hapon po sa inyong lahat. We are nearing the end game in a few days. We have stated our programs here, not clear, but sometimes very clear. I am presenting myself as a candidate for the presidency. You have seen me in public, how I behave, and you have heard my blunders of words, so not money. And, we have our faults. I have many in my life. But one thing I can assure you, as I have done before, and which I am up to, I said, if you just listen to my epithets, my curses, and my, bad words, look at my back, where you see the Filipino on bended knees, hungry, and very mad at his country for doing nothing. I would like to correct certain injustices in this government, but I can assure you that it will be a clean government and you will have a peaceful country. And of course, I said, drugs, which is my main target, I hope to suppress them to the hill. All that I can say is I have many plans. I can even copy the plans of my good friends here, Grace and Miriam. For after all, it is a product of intellect which I can use. Sanay naman ako mga kopya. Grade 1, nakukopya na po ako. Kaya sabihin niya na, itong Duterte ito, nagmumura. Naman kung galit kayo, hindi ka magmumura. Galit ako sa gobyerno. As a matter of fact, it is government itself. Isang mensahe ko lang sa mga lahat kami sa gobyerno, pati sarili ko. Stop. S-T-O-P. Stop. Yan na yan. Ngayon, pag nahuli kita, ano ba ang first, inshallah, the feeling. To be the first president coming from the left. Ako ho ay bayan, and I have been with bayan for the many years that I have been mayor. I am not a member of the Communist Party of the Philippines. Masyadong we follow the path of socialism, but itong extremism is not good for me. Ang pagka-socialist ko maybe left of center, nandito na yan sa kilikili. Huwag kayong natakot, hindi ako. But my dimensions in life, parang gano'n na nga kasi anak lang din ako ng mahirap.
sensitive ako sa maliit na tao. And as a matter of fact, kung yung fiscal ako, yung mga nakaw-nakaw na pagkain, pati damit, ako na mismo ang nagbabayad doon sa complainant just to satisfaction of being offered to somebody na walang-wala. Be careful pag sinabi ko sa publiko ngayon, yan talaga. Pag sinabi kong sipain kita sa publiko, sisipain talaga kita. Even to committed crime. Ang yes ko po at nataasan natin ng conduct ng investigation dahil alam natin na empleyado nila ang nakakita lang sa bagay. So madali pong napaamin. Inamin naman nila sa investigation. So kinabukasan nag-file po kami, pinaterminate na namin po. Ni Davao Sanaya, pag may tanim pa dyan, lahat kayo Ito ang babala ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte laban sa mga empleyado ng Ninoy Aquino International Airport hinggil sa isyu ng tanimbala. Banta ni Duterte, sisimakin niya lahat na empleyado ng NAIA mula sa pinakapinuno ng paliparan hanggang sa police commando na nakaistasyon sa paliparan. Ang nasabing interview ay ginanap isang araw matapos ang eleksyon. I do not care, please, or your CEO there, no or has nothing to do. Istasyon ganun rin. Kung ang chief of police, hindi niya kontrolado ang police niya, may police niya naglalaro, out sila lahat. Balak niya umanong idestino ang mga ito sa isang isla sa Zamboanga kung saan talamak ang pangingidnap. And I will accommodate you sa Mindanao. Doon sa Zamboanga. Magandang ano doon. Zamboanga, maraming beach. Sa harap ng Zamboanga is an island called, anong pangalan ng island dyan? Kasi maraming kinikidnap dyan. Dyan na kayo mag-ligo muna. Gulong Duterte sa mga opisyal ng Clark Airport at NAIA. Sisibakin daw niya ang mga tauhan at management kung may magreklamo pang nawala ng bagahe sa airport. Hindi raw nagustuhan ng Pangulo nang mapanood niya sa TV ang reklamo ng mag-asawang pasahero. Delayed na nga raw dumating ang kanilang bagahe, bukas pa ang mga zipper nito. Sinabi ko sa manager ng dalawa, in front of together, I said, a similar in one more incident and all of you will go. Look for another job. Be sure na walang zipper magbukas yan. Binangkit din ng Pangulo na nire-review na lang niya ang mga kaso nang iisipan na rin daw niyang magpatupad ng total deployment ban sa Kuwait. Nitong mga nakaraang buwan lang daw kasi ay 4 na Pinay na ang namatay at maraming kaso na rin ng pang-aabuso sa OFW. Just tell them that it's not acceptable anymore. Either we impose a total ban or may mga tao talagang buhayin mo. May mga tao talagang patayin mo. Kasabay nito, binigyang diin din ng Pangulo na kailangang maipasa na ang Bangsamoro Basic Law at isulong ang charter change sa lalong madaling panahon. Dahil kung hindi, There will be war in Mindanao. I can assure you, mamili kayo. Hindi ko na